O mga kababayan, natatandaan nyo pa ba ito? SONA 2022, mga kababayan. Yung kayunitain pa natin si Bangag. Nung sama-sama ba tayong bumangag muli, mga kababayan, kay Marcos? Eto, nakita natin sa camera si Risa Hontiveros, ang babaeng 0.01, mga kababayan. Hindi talaga pumalakpak. Sa SONA ni Ngagva, wala talaga, mga kababayan. Ganyan lang siya, Para siyang poste, mga kababayan, na nilagyan ng palda. Hindi siya pumalakpak dahil anti-Marcos siya Pero subalit datapwat, mga kababayan, ngayong 4 years matapos ang 2022 SONA, namula ang mga kamay ni Virus, mga kababayan, sa kakapalakpak kay Bangag. Grabe talaga. Grabe. As in, number 1 fan na ningagba si Virus, mga kababayan. Anyari. Kung kailan, mga kababayan, naging reject si Marcos sa lipunan, tsaka naman pumalakpak ito si Virus, mga kababayan. Panoorin niyo po ha. I-recall ko kayo, mga kababayan ha, kung ano nangyari sa SONA 2022. Just in case nakalimutan nyo, grabe tawang-tawa tayo dito dahil nakakatawa naman si Virus lahat pumalakpak ha. Lahat hiyawan. Palakpakan lahat, mga kababayan, pati tayo palakpakan. Kakaupo pa lang ni Bangag dyan At saka dyan pa si VP Sara Oh no! Oh no! Oh no! No! Hindi talaga pumalakpak. At saka bitter, mga kababayan, ng itsura. Bitter. Luck next time. Ayan ang Bangag Then a few moments later. Tingnan yung buisit, mga kababayan Namula ang mga kamay, mga kababayan, sa kakapalakpak. Kulang na lang mag-standing ovation. Tingnan nyo ha. Woo! Bravo, Bangag! Bravo! Bravo! Yes! I love it! I am the number 1 fan! Ang mga buisit, mga kababayan, Ganito ba ang mga isip ng mga buang na ito, mga kababayan, mga dilaw? Kung sino yung mga bulok na, mga kababayan, na mga politician, dyan sila na amaze, mga kababayan. Nung hindi pa bumangag si BBM, nung matino pa si BBM, ewan na natin kung naging matino, pero nagkukunwari pa siyang matino noong 2022. Hindi po malakpak ang virus na to. Ngayong nagkabangag-bangag na, mga kababayan. Grabe. Pulang-pula ang mga kamay, mga kababayan. Dahil sa kakapalakpak. Namanhid. Tingin ko isang major na prinsipyo yan. May prinsipyo na daw si Bangag, mga kababayan, ang visit. Para kay virus. Ayun. Tapos tatawagin mong mukha mo oposisyon, ungas ka. Kami sa oposisyon ay 0.001. Visit. Ngayon, may prinsipyo niya si Bangag para sa kanya. Oo nga, nung una nilang sinabi nung nakaraang taon, mahiya naman sila. Dahil mayroon na daw ginawa, mga kababayan, si Bangag doon sa sinabi last year na mahiya naman sila. Kayo. Sa ito, sa dapat na mga conclusions dito sa mahaba, matindi, at magpapatuloy pa. May prinsipyo na, Risa, bukas Risa, yung 0.01 mo, maging 0.0001. Wala na kahit mikrobyo, walang boboto sa'yo. Virus. Investigasyon sa flood control scandal, yung mga judicial process. So, good job ba? Good job siya sa pag-imbestiga. Satisfied ka na doon, Raisa? Risa Tanas. Ungas! Kaya naman, mga kababayan, eto, sina Attorney Guanzon, mga kababayan. Wisit sa SONA. Dahil, sabi talaga nila, wala talagang kwenta. Ito na daw ang pinakawalang kwentang SONA, mga kababayan, sabi ni Attorney Rowena Guanzon at Tinabanat Bay. SONA report of the BBM Nababangag. his promised investigation of the flood control
Wala eh. Pati yun, mga kababayan, drawing. Yung investigasyon na yun sa flood control, ay, nakasuhan na daw. Meron ng iilan, mga kababayan, tapos diname drop niya si Romualdez, tapos wala. Ay, ewan lang natin, si Romualdez, mga kababayan, malamang wala na yan dito. corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Oh, Pero si Romualdez. bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang Sinabi niya, masakit pero sa dila ni VP oh, naman sinabi niya, pero ano mga kababayan, parang with a twist. nagsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero Ay, nako. sinabi niya pa rin na Yan o. Hindi nga tayo naniniwala mga kababayan dahil mukhang may laro yan sina Romualdez at Marcos eh. Mayroong twist niyan mga kababayan talaga. Hindi tayo naniniwala dyan sa laro ng mga bangag. Mambubudol yan eh. Typical na mambubudol mga kababayan. kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, banat bay, ang kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang, may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I Sige, yan ang gusto namin mga kababayan na ano. Mag-away sila at maglaglagan. Pwera na lang kung jamming na naman will yan. not go alone. Alone. I will take you with me. Ayan. I will drag you to hell. Yan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez Ayan. sa iyo. Oh, kung ako sa iyo BBM, kapag malapit ng 2028, diyan ka na lang magpalipad ng rocket. Tapos sumakay ka na lang dahil talagang himas rehas ka, bangag. Oh, doon ka na lang sa Alapaap. Sure yan. Sa Kalawakan. May sagot si Martin Romualdez dyan. Banat, your take. Ay, sumagot na nga eh. Sumagot na nga, pero si Romualdez mga kababayan, ang sagot, message lang, text mga kababayan. Hindi talaga, walang proof of nandito pa sa Pilipinas. O kung proof of life. Wala. Ewan lang natin kung nandito pa ba yung tambalustos na yung mga kababayan eh. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra yung drama niya talagang... Drama-rama sa hapon. Ganun, may pag... Uy, parang si Lupin ang nito, oh. Gaya-gaya po tumaya ka kay Marcos na, sombrero ni Lupin. Ganun pa. Alam mo, nakakatawa lang kasi supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Yung isang araw, in-announce na eh. Oh, tapos, biglang naging mga kababayan, submitted for investigation na naman. Walang katapusang investigasyon. Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, O nga, plano pa hindi lang. naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. O makukulong ba? Oo. Sa tingin natin mga kababayan, na if ever makasuhan, ipa-fast track nila yan mga kababayan at iaabsuelto nila si Martin Romualdez habang hindi pa nakaupo si VP Sara. Yan talaga. Nang sa gayon, pag upo ni VP Sara, dismiss na yung kaso. Tapos hindi na ma-filean mga kababayan ng panibago dahil double jeopardy na eh. Kasi remember, ang daling magkaso. Mga bangag. Paano kung, si Mga Atty. bangag. Rowan alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan Defective. sila. Sige, kasuhan ka namin ha. Oh, kunwari. Pag mahina lang naman to, tali yan ng technique. Or, yung original nila na, mga kababayan, na plano, 'di ba? Ang sabi ni Boying, galing mismo sa kanyang bunganga. Parang negligence lang daw mga kababayan. Gross negligence. Na ang parusan niyan ay lang a civil case nga lang yan. Hindi ka na makakatakbo o mayroon ka lang fine. O kung ganyan lang. Tapos makakalaya ka after a while. At least, nasalba niya yung last two remaining. O tandaan ninyo ha, kung sino mang mga abogado dyan, mga kababayan, mga huwes na mag-a-absolto kay Romualdez, makataya ang inyong kinabukasan dyan. Sige. SONA na kinasuhan ha. O yun ang pangako, kinasuhan. Sana maganda ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala. Ay, nako. Parang pahapyaw, masyadong hilap. Wala, budol lang. Oh. Pangil. Attorney Quezon. Wala talaga. Sungay mga kababayan, ang dami. Buntot ang dami. Masabi pangalan ni Martin eh. Nasabi niya, pero mga kababayan parang nanginginig siya habang sinasabi niya na parang natatakot. Dahil mga bata yan, tambaluslos Pero nakita talaga natin,
na si Tambaluslos mga kababayan is taob no pagdating kay bangag pa rin mga kababayan pala ang loyalty nitong mga buaya. Dahil nung sinabi niya yun no, kakasuhan si Romualdez, palakpakan ang mga bata ni Tamba ganyan sila mga kababayan, nagtrayduran. Mga loyal pa yan ni Tambaluslos nagpalakpakan. Dapat kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, ay talagang upakan niya na. Di ba? Kaso may ano to May reservation. may reservation ka baka sabihin ni Martin na With reservation. ikaw naman pumayag dito Kaya mo pinirmahan. Talagang yan mga kababayan. Kung talaga makakatotohanan niyang away nila, that will be messy. Lalong-lalo na sa parte ni Bangag. Yung budget pumayag ka rin ng schema ko Yung schema. Hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa Siya talaga. budget na yan. Kahit Sila mga kababayan ang dyan, sa buwatan dyan. na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. And remember, hindi Oy, Romualdez. Eto na lang. Dahil sa ngayon, hindi mo pa madadawit dyan si Bangag dahil presidente pa hindi pwede makasuhan. Kaladkarin mo na lang si Lisa Araneta at saka si Sandro. Dahil wala yung immunity. natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico. Chaldi? Si Chaldi? Chaldico, where are you? Here I am. How do you do? Si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman BBM at gang. sinabi ni Saldico nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya Babangag mayroon muli. na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own plenty PR firm. Maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang Duda tayo dyan sa away-away nila mga kababayan. ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will Ang chance dyan mga kababayan, nakatakas na yan. Tapos, hindi na mahagilap mga kababayan. Kagaya ni Zaldo ko na hindi na makakapag-testify. Tinaboy na sa ibang bansa. Tangay ang pera. Pero winawarningan ka namin Bangag, kapag ganyan, ikaw na lang ang natitirang mananagot dito niyan. Tandaan mo yan, Bangag. not go alone. I will take you with me. Yan. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong sona bukas. Excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bunoan? Na-air condition, 3 buwan na. Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman Buying. Kinulong. pa kay Martin Romualdez. Ayan. Alaban kasi yan ang nagbubulgar na papunta na kay Bangag mga kababayan ng korupsyon Ganyan kaabusado ang Bangag na ito. Yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention Law. siya dito ng rule of law siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Tutak niya yan Ang rule of law dyan. Padagdag ko lang din, Attorney Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre. Diyos ko Lord, sila ang nakadiskubre. Ang nakadiskubre mga kababayan ay kalikasan na mismo dahil na-fact check kayo Nagyabang kayo na mayroon ng napakaraming flood control tapos binaha. Mo pala, bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember, yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. At hindi talaga marirelease ang budget mga kababayan kung walang approval ni Ngagva. Tapos sila pa ang nagpropose. Sila din ang nagpropose ng mga kababayan. Flood control, di ba? So wala talaga. Walang lusot ang Bangag dito mga kababayan Sa Kamara, sabihin na natin, kinalikot ni Romualdez yan. Pero again, babalik pa rin Kung kahit pa kinalikot yan ni Romualdez mga kababayan, hindi yan lalabas ang budget kung walang pahintulot ng DBM, which is ang DBM mga kababayan, Department of Budget and Management, under kay Marcos. So paano?
paano? Sa buwatan talaga yan sila. Ngayon, nilaglag na nila si Romualdez, mga kababayan, dahil gusto na nilang isalba ang kanilang mga sarili Sacrifice na lang nila ang sabihin nila, ay sacrifice ka na lang namin kaysa naman tayong lahat. Ikaw na lang, please. Kunin mo lahat ng sisi. Ayo, to sign it. Oo. So, hindi ka makakalusot dyan. Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na nangyari, bakit mo pinirmahan? Ayun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong Dili, ang tawag dyan, banat bay, stupidity. Dahil na-consume na sila sa kanilang greediness, mga kababayan, hindi na kapag-isip ng matino na hindi habang buhay andyan sila sa pwesto. Ngayon, damage control yung ginagawa nila. Naman siya nagalit, di ba? Sabi ni Congressman Toby Chanco nung inubos Oo nga, no? Alam nga ni BBM, ilang bahay ba ang gusto ninyo? Yan daw, mga kababayan, ang kunwari nga ang sinabi. So, matagal mo palang alam. Hinahayaan mo lang. That alone, mga kababayan, is impeachable. Tapos si VP Sara pa ang nasa impeachment ngayon. siya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, Alam niya. kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Ano share ko dyan? Ay, Diba? budol lang niya. Nagalit Budol lang niya siya. yan, mga kababayan. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na Isa pa yan sa Chanco, mabubudol din yan. Yung sa interview nila sa Banateros, talagang red flag ang mga pinagsasabi. Pati na rin si Isko. Yung sa Vox Populi. he probably realized na, naiiwan ako dito Kapunan na kapunan, mga kababayan. Regla, red flag. Naiiwan ako dito sa sharing At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang Ay, wala No, Guanzon, no. Sila, alam na nila. Alam yan nila. Kasama silang nagplano. Ngayon, naglaglagan na lang yung mga buang na yan. parte ni Martin Romualdez at ng mga kontratista. Tingnan mo ayaw niyang sambitin ang mga pangalan At kung ayaw mo sambitin mga pangalan Sinambit ba yun niya. sila? Mga Sinambit santo? niya ang Sacred cow? In fairness, sinambit niya ang pangalan ni Romualdez, pero si Romualdez lang. ni Rowena, wag natin ialis yung anak niya, ang kanang kamay, Oo nga, no? Si Sandro. Kasabot yan ni Romualdez, mga kababayan. ni Romualdez. So kung merong kasal, dumadaan muna sa anak niya. Majority leader! Si Oh. Sandro! Majority leader! Di ba? Kahit sa Committee on Appropriations ay, siyempre, may baton ang majority leader. At di ba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines, sabi ko na... Tapos ang tawag na nila ngayon, mga kababayan, Maleta Boys. Tinag nila, mga kababayan, na binigyan nila ng malisyosong bansag, Maleta Boys na. Ang nagtawag niyan si Tulpok. Dun sa binuksan uli na Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta, sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro. May picture pa nga. Ang maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama With ba yun? all the evidences. Ito, Attorney dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Kaninong pangulo ka pala? Pangulo ka ng mga sindikato Pangulo siguro. ng Pilipinas at ang tungkulin ko Lord. sa inyo, mga kapwa ko. Huwag kang mambudol. Kung pangulo ka ng Pilipinas, dapat hindi mo ninakawan ng Ay, Pilipinas. salamat naman at Budol yan. bigkas mo yan. At Hanggang bigkas lang. oo, Hanggang bigkas lang. baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamaya Ay, gabi, iba na naman. Oo. Talagang hanggang bigkas lang, mga kababayan. Wala na. Yung ginagawa ang sasama Nagkamali lang po siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya ng Pamilya. pamilya niya. Kaibigan. Pero ang dulo talaga nun, ako'y paggulo sa Pinas. Panggulo pala. Oo, panggulo siya ng Pinas. Mambubudol. At saka talaga, yung mga hindi sinasabi na maraming nagsasabi na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Yan mga kababayan. Gusto natin talagang mayroong magbulgar ng kababuyan ni Lisa, mga kababayan, no? Yan talagang palaka na yan. Kaya, yan po ang parang noong naman panahon ni Ferdinand Marcos ay
si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role, ano? At least maganda. Alam mo, pareho mga magnanakaw, mga kababayan. si Admiral, Diyos ko Lord. Pero parang hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila. Hindi eh. Strongman kasi yon si mga kababayan, si Senior. Ngayon si The Junior, mga kababayan, weak. Dahil sa laki naman ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin. Pumirma ka rin doon At may insertion ka rin doon Alam ko dahil tinanong sa akin na tama ba ito? Hinihingi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Zaldico, what the President wants, the President gets. Well, the President wants. Banat by Attorney Guazon, may minention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo. Ay, nako, pero ang nanakaw, trillion naman. Nabawi niyo mukha niyo. Na-freeze, na-preserve daw po. And then around Trillion ang ninakaw ninyo. 100 million daw po ang Nagsauli lang ng kakarampot, mga kababayan. Okay na. nabalik sa National Treasury. Pinagmayabang Those pa. figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guanzon, Banat Bay, this past few months, mapakainit yung enough. issue ng mali-maletang scandals involving allegedly involving yung ating congressmen and even senators. Bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang parang Masyadong or maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget dun sa infrang Lahat, mga kababayan, mayroong kurakutan. dito funds pa na presidente lamang sabi na sige gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Plus, mga kababayan, yung korupsyon ng talagang mga kabangag niya. Hindi lang kasi si Marcos ang nagnanakaw, lahat sila. Yung mga pumalakpak doon, mga kababayan, sa zona. Puro magnanakaw. Galing sa unprogrammed funds, kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala ng unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga inalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwede maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo ang pumirma niyan, alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control project. Alam niya. And the President also mentioned, kasi di ba nag-declare ng state of national energy emergency. And kasi kaya may austerity. Kaisa-isa sa buong mundo, mga kababayan. Yung executive, hindi sila nag-red carpet. And then, Kaisa-isa sa buong mundo na nagdeklara ng state of emergency sa energy. and may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. Stupid. And then sinabi din niya na lahat ng government agency ay pinagtitipid po niya. Is it Tapos siya nag-goldas. enough po Abay, doon sa... Magtitipid, magtipid kayo. Kayo lang, ha? May dapat gumaya kayo sa Kami ditong mga ngiwi, party-party. Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na Wave talaga ng pagnanakaw. Sa totoo lang, mga kababayan, yung sweldo nila, hindi nila yung pinapansin ng mga kongresista. Senador, dumilang yan sa kuko, mga kababayan, doon sa kanilang mga proyekto na mayroon silang for the boys, ang mga komisyon. na sweldo. Pero wala Komisyon, kasing the sense of komisyon. sacrifice itong si BBM Lagi siyang prinsipe. Di ba? He has always been the crown prince. Kaya, Crown prince. what the Ngiwi. president wants, the president gets. What BBM Ito wants, sinasabi BBM niya, gets. Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round up natin sa 2
2 trillion, ha? At 1.9 trillion daw. Sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Saldi ko. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion. Bakit bigyan mo kami ng 800 million? Parang matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga... Millionaires lang mga kababayan ang isinauli. Tapos ang ninakaw, trilyon. Wala man lang 1 billion mga kababayan ang nasa uli. tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman. Pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala man nakakulong doon na regional director. Wala nakakulong Wala, doon mga na maliliit undersecretary. na Nasaan isda. yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat Sina Alcantara na naging mga kababayan na state witness. sila state witness? Pwede ba yun? Kasi state witness din? Si Romualdez magiging state witness din yan. Si Bunuan is state witness, ituturo niya si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bunuan is already secretary. Above Bunuan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Di ba? Talagang Kalokohan. Hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ikukulong nila. Okay. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa lang, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Ay, wala bagsak na bagsak Okay po. Zero. Another Negative. topic po, Attorney Banatbayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, Anong sinabi niya sa agriculture? hinawakan niya Di ba yung Agriculture Department? Siya ang secretary, Yes, after 4 years, Di ba surrender siya? tingnan natin kung meron na ba talaga narating, lumalabaw, ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Sa panahon na lumiit ang kita dahil Lumiit sa ang mataas aming na mga utak. presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong Pati bigas viral sa social media mga kababayan na pati bigas 10 kilo, 9 kilo lang. pamilya. At Walang ito hiya. ay itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 tuloy mo milyong lang, pamilya kabangagan mo, na ungas. nakikinabang. Pati na yung daw mga kababayan, yung mga taong malapit ng mahirap, maging mahirap. Mga taong malapit na maging mahirap, ayudahan din ni Bangag. Palakpakan ng mga buaya. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Benteng Bangag. Ito'y Shut up. nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipinsa. Talungdan nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis Kasagsagan ng sa kaungasan ilalim mo. ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Ay Food nako, hindi na ako nakinig dyan mga kababayan sa mga buladas ng ganyan. Yang mga ayuda-ayuda mga kababayan, nonsense yan na achievement. Dahil hindi yan talagang nakakatulong sa ekonomiya. Sa makatuwid, nakakasama pa nga yan dahil habang nagbibigay ka ng mga ayuda-ayuda dyan mga kababayan, nalulugi yung mga nagbibenta. Ang anuhin mo Bangag, mga pulisiya na nakakatulong sa mga tao, sa mga negosyante para maibsan ang krisis. Ungas, ayuda lang ang alam nito. families o yung tinatawag na PAF. Palakpak. Anong palakpakan dyan? Ayun, sapat na Nonsense. ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba Ayuda lang ang... 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos ng bigas na kinumpitan pa ng 2 kilo? Bakit ganun?
Ano ba ang ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung promised jobs. Yung promised jobs. But it got worse every year. Oh. Racket na. Ababot na nga sa racket, mga kababayan Parami ng parami ang walang trabaho. Pabangag din 2.5 ang million. pabangag. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun. Those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda. Dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him. Bongbong, said bangag. na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi, parang Anong masasabi nyo dito sa kabangagan, mga kababayan? Post your comments below.